Good morning. Dito kami ngayon sa sa nursery pond ng aming bangus. Yun po yung main gate namin. Double po yung net na in-install namin para walang predator na makapasok. Sa malapitang mukha, ganito yung style niya. Merong mesh na medyo malalaki. And then yung second barrier niya is yung plankton net para panigurado na walang makapasok talagang predator. Besides sa paglalagay namin ng mesh net dito sa mga gates, sa secondary gates, nag-a-apply din kami ng T-seed para talagang kung may makapasok man before maglalagay ng similya, patay na po yung mga predator. Ang matitira lang yung mga yung walang mga dugo na species kagaya ng crabs at shrimp. Ang papatayin lang ng T-seed is yung may dugo gaya ng isda. So pinabuksan namin yung area doon para sa malawak na culture ng fingerlings. So sana mataas ang survival. Hindi kami nag-grow out dito kasi ang ginagawa namin dito nagko-culture lang ng similya and then ililipat sa cage. So pure nursery lang po talaga itong area. At naka-ready na po yung lahat ng sides niya ng net para masanay na po yung bangus sa pagsisid na may net, swimming na may net, para pagdating nila sa cage hindi na sila manibago. Ito naman yung parang catching pond, dito namin papapasukin lahat. Nung pag nagpapapasok kami ng tubig, kasi haharap sa current ng tubig yung mga similya, yung fingerlings, dito kami sa catching pond nag-harvest na ng similya para i-transfer doon sa cage. So meron din kaming parang ang tawag namin dito is bakikong para makakuha rin kami ng mga hipon, kasi ang hipon kasi kalaban din ng fingerling sa early stage, kasi ang kinakain ng hipon kasi lumot, algae. Parang pag mas marami din yung kakain sa algae, mas madaling maubos yung lablab natin. So yan, ginagamit namin yan para pangkuha ng hipon. Kasi pag nag-harvest tayo na mas maraming hipon, may maraming hipon, ang tendency na tatamaan yung mata ng bangus, nagiging bulag yung bangus. So visible na yung similya namin. Nasa almost third week na ang culture nito. So 45 days exit na ito, pupunta na ito sa cage naman. So technically walang grow out dito. Ang ginagamit namin dito sa ang paggamit namin dito sa pond is nursery system lang talaga. Ito yung pinabuksan namin na kabilang pond, kabilang block para papasok yung kuan dito, yung ibang similya, para mataas yung survival. Tingnan natin kasi almost 60% yung sa ilang beses namin pag-culture, 60% yung recovery namin. Sana inshallah mataas ang survival. Ang mahirap lang dito pagka marami ganitong puno na yung newly installed pond, mahirap kuhanin yung mga ganito kagaya nito. Hindi ka makakapag netting ng maayos. Tinatawag namin yan paggagayad. Hindi mo magayad ng maayos yung pond pagka time na parang ano na, yung last harvest na, yung paunti na, mahirap nang ihuling kasi marami ng mga kahoy na sasabit sa paggagayad namin sa pond.
Inshallah maganda ang result nitong pinabuksan namin yung isang butas ng isang bloke. Ito yung sa maliit na nursery namin. Tinry namin lagyan ng 2,000. Pero ang daming similya, oh. Kasi nga medyo masikip, parang visible sila masyado. Andun sila sa malayo. Pero kapag pumasok na yung tubig, bubuksan itong secondary gate. At saka tatanggalin itong net, yung plankton net. So, papasok na yan sa catching pond dito. Dito na harvestan yan. Kasi ang 40 sa mga makalumang nagkukulture, pag nagbuhay ka ng 40 talaga, medyo pangit daw. So kailangan hatiin mo yon. 2,000 dito, 38 sa kabila. Parang yung sinasabi nilang 8, yung continuous na number. Oh, hindi nila ginawang 0 yung dulo. So 28, 2K naman dito. Bahala dito, 2K lang. Basta ewan, mga makalumang mga makalumang technician, yun yung mga medyo pamahiin nila. So nakiki-abide tayo sa mga old practices. Hindi ibig sabihin na makabagong fisheries ka, hindi ka nasusunod sa mga lumang nakagisnang pamamaraan ng mga traditional technician. Yun lang po.